Naawa po ako sa mga anak ko. Siguro po pag nakatapos na po sila, saka po mga kapag ginawa dati, may magtulong na po sa akin. Kasi po, kahit ano na, nahihirapan na po si mama. Nagtatrabaho pa din po siya. Isang mapagpalang araw mga kalingap, mga kaibigan. Ayan, nandito tayo muli sa isang barangay, dito pa rin ito sa Dunsol, Sorsogon. At may inilapit sa atin na isang mag-anak. At kahit ganito po kaaga ay ating pupuntahan para malaman natin kung ano yung sitwasyon ng kanilang pamumuhay. Sa mga kalingap, mga kaibigan, tara samahan nyo ko at alamin natin ang kwento ng pamilyang ito. Yan, ito yung mga dadaanan natin, mga kalingap, mga kaibigan. Yan. Hindi natin ang kwento nila. Ito yung bahay daw nila. Yan. Hello po ate. Hello. Good morning. Kumusta po ate? Tapos po, Anong pangalan mo ate? salvation po kaya tinatawag po ako ditong bonsai. Bonsai. Ilan taon na po kayo ate? 36. 36. Ilan po ang anak ninyo ate? 6 po. 6. 6. 3 babae, 3 lalaki. Ang asawa niyo po ate, anong trabaho? Construction. Construction. Ilan taon na rin po? Patigil-tigil man po yun, di man dire-diretso. Ilan taon na siya? 37. 37. Nandito po? Wala po. Wala. So ate, pwede ba tayo magkwentuhan? Tuloy po. Okay. Ayan ate, ang tawag sa iyo ay bonsai, tama? Bonsai, 36 years old. May anak na 6. Ilan taon na po yung panganay ninyo ate? Magsi-70 na po. 17, nag-aaral. Opo. Yung pangalawa ninyo? 15. Okay. Yung pinakabunso ninyo? 5 na po. 5 years old. So, wala pang nakakatulong sa inyo ng mga anak ninyo? Wala po. Lahat po nag-aaral. Yung 6. Mm-mm. Ikaw po ba may trabaho ate? Wala po. Dito lang. Minsan naglalabada tuwing Sabado. Magkano naman ang kinikita nyo sa paglalaba ate? 300 po. Minsan katulong ko yung isang anak ko. Kasi minsan hindi ko na kinakaya yung paglalaba. Kaya nagpapatulong ako sa anak kong isa. Kinakapos din kasi pag di ako naglalaba para makatulong din sa asawa ko. Minsan di tuloy-tuloy yung trabaho niya. Minsan di nakakapaglaba kasi minsan nagpasok sila pag Sabado. Nangunguta. Kaya minsan talaga gumagawa din ako ng paraan para makatulong sa asawa ko para makapasok yung mga bata sa eskwelahan. Gumagawa nga rin niya ako ng parol. Kaya wala din. Wala, Anong parol yun ate? gawa po sa straw. Yan po ang Saan ba yung ginagawa niyo? ayan po sa loob. Pwedeng makita ate. Tingnan natin. Ito. Merry Christmas and a Happy New Year. Hindi ko na nabibenta at wala nang bumibili at tapos na yung kwan daw. Kaya wala na. Stock na lang siya. Stock na lang. Ano siya? Yung, ito lang. Tinatahi ko po yan. Ba, magaling Marami nagagandahan ka. Yung isang ganito ate, yung isang ganito, ito isang peraso, mga magkano naman pag binibenta ninyo? Binibili ko ng alam po 20. 20 pesos. Saka ang ulogi mo. Yung mga straw na yan Binibili ko. binibili nyo rin. Yan lang kinikita ko pag kwan. Pag tuwing magpapasko. Anong ginagawa ko. Pag tapos na yung Pasko, ano naman yung additional income ninyo? Or pag pinagkakita? Dati po nag-online seller ako kaya lang wala na po akong cellphone. Nasira. Ano naman yung mga binibenta nyo sa online? Wala, kumukuha pa ko dyan sa mga supplier sa bayan. Kung sino po yung nagbibenta dun. Sinasat ko po yung pwede ako maging reseller, pwede ako magbenta ng mga products nila. Kaya lang ngayon, ilang buwan na akong hindi nakakapag-online cut.
Wala na isang cellphone. Isang cellphone na ginagamit namin. Nag-aagawan pa kami. So ito pala yung loob ng bahay ninyo, ate. Ayan, medyo madilim. Ayan, may ilaw. Ito. Lahat kayo dito? Anim? Dito po kami lahat na higa. Dito kayo? Kasi dyan na doon, pag naulan, Saan? dyan po natulog. Natulog din dito. Yan mga kalingap, mga kaibigan, yung loob ng bahay nila, no? Dito lang kami, para kami dito. Para kayong ano ang tawag nun? Sinapot. Ito siya. Anak ninyo, ate? Opo, ang pangalawa po. Pangalawa. Yung iba mong anak, ate, nasan? Doon sa labas yung mga lalaki. Yung mga lalaki, may maliliit pa. Opo. Okay. 10, 12, 10, 12. 7. Sige, ate, dito muna ulit tayo. Matanong ko lang, ate, no? Ano yung pamumuhay nyo dito? Pwede bang maikwento ninyo para naman malaman namin kung ano yung sitwasyon ng pamumuhay ninyo dito? Pamumuhay po namin dito. Okay naman po, nakakaraos din naman po sa araw-araw kasi panahon po ngayon talaga sobrang hirap po talaga ng buhay. Kailangan na magtulungan talaga kami dalawa. Minsan po nga at gabi na wala pa rin masaing, kaya po kagabi mga alas 8 na ata po yun, wala pa kayong bigas. Kailangan puti na lang po may mga kamag-anak na handang tumulong. Napahiram po kami ng bigas. Yung manok ko nga po, ibinta ko. Kasi nga po, wala po talaga. Wala po kami makain at yung asawa ko ilang araw din walang trabaho. Sa mga anak ninyo, ate, wala ba silang mga sideline? Kumbaga, pwedeng pagkakitaan nila sa, yung makatulong sa inyo, kahit pa paano? Wala po. Yung isa lang po, natulong po sa akin pa nagtataba. Yung iba po na. Lahat po talaga sila nag-aaral. Anong grade yung inyong panganay, ate? Grade 10. Natigil po yun ng isang taon. Natigil din siya. Nagsabay po silang dalawa. So Pareho yung po grade 10. So yung panganay tsaka pangalawa is parehas grade 10. Si mister mo taga saan? Saka dito din. Taga rito rin. Kaya lang, nung muna talaga, ipaalis-alis po kami dito. Nung maliliit. Bakit paalis-alis kayo rito? Kung saan po ang trabaho kayo, doon po. Doon po ang trabaho niya. So ano talaga yung pinaka na trabaho ni mister? Construction. Construction talaga siya. Kaya palipat-lipat. Hindi siya sa dagat. Hindi po. Okay. Yung po talaga yung anak buhay nila. Simula pa nung sa tatay nila. Marang minana lang po. Sa inyong sa iyo, sa mga kapatid mo, ate, wala bang nakakatulong sa iyo na kahit paano? Wala din po. Pare-pareho din po kapos. Minsan nga po, kung saka mas hirap pa sa akin eh. Kaya lang wala man po ako maitulong at isa rin po akong kapos. Sa mga kapatid ni mister, wala bang nakakatulong sa inyo kahit paano? Din po at may mga pamilya din po. Minsan po yung isa, minsan nagpabibigay ng bigas. So para sa inyo, ate, ano yung pinaka-importante dito sa inyo? Bigas po, pagkain po. Pagkain po talaga. Para po nakapasok lagi yung mga bata sa school. Kasi minsan hindi sila nakapasok. Ang gutom nga, walang baon, nauwi pa ng tanghali. Para lang kain, tapos pakakain nila, balik na naman sila. Kaya dapat po talaga. Ang problema ko po talaga pagkain. Bigas po yan yung pinaka-pan po talaga. Pinaka-priority po dapat. Kaya po di po, minsan nakakabili lang 3 kilo. 5 kilo, yung pinakamalaki na po 5 kilo, di na po, mga 3 araw lang po yun, tapos wala na naman po, mangungutang na naman. Pwede mo makakakwentuhan natin yung dalawa mong anak or isa dun sa mga anak mo na babae? Okay. Anong pangalan nila? Pakitawag pa, ate. Angel mo, at Pilipin. Me! Isa lang po.
Ayan. Sino mo? Ate, dito kayo ate. Ito yung panganay mo ate. Ito yung pangalawa. Ganda. Ilan taon ka na nga ate? 15 po. 15. Ikaw ilan taon ka na ate? 17 po. 17. Anong trabaho mo? Wala man po ako trabaho. Bakit? Ay, dito lang po. Nagtutulong po sa magulang ko sa mga gawaing bahay. Yung pwedeng kumita or sumahod, wala pa? Wala pa po. Hindi pa kaya? O kasi bata ka pa. Nag-aaral. Nag-aaral. Ikaw ate, anong trabaho mo ate? Nagsisadline po ako pag Sabado. Tinutulungan ko po si mama maglaba. Ah, ikaw yung tumutulong kay mama mo maglaba. Okay. Anong grade ka na? Grade 10 po. Oh, grade 10 nga. Ikaw anong grade ka na ate? Grade 10 lang po. Grade 10. So, same kayo. Anong nangyari? Nahuli po ako ng Ng pulis? Punta. Nahuli ka ng pulis? Ng isang taon po. Ah, nahuli ka ng pagpasok sa school ng 1 year. Ah, okay. Anong dahilan? Pumunta po kami ng Batangas. Mm-mm. Tapos di pa ako doon Malayo po kasi ang para. Ah, malayo ang paaralan doon sa Batangas. Okay. Tapos maliit pa naman kayo. Mga 6 na taon pa lang. Okay. Anong pangalan mo nga ate? Divine po. Divine. Mikmik. Ayan. Si Ate Divine ay 17 years old. Ate Divine, pwede ka bang magkwento ng ano ba yung pamumuhay ninyo? Yung sitwasyon ng pamumuhay ninyo, pwede mo bang ikwento yan? Kasi ikaw yung panganay, di ba? Tama, ikaw yung panganay. Siguro naman alam mo yung sitwasyon ng pamumuhay ninyo. Pwede bang malaman natin? Ang buhay po namin dito po, minsan po wala po kami makain. Paminsan po, nangutang lang po sa yung kapitbahay para lang makabili ng bigas. Mga baon, pag nag-aaral po kami, wala po kaming pangbaon. Minsan po, Minsan di pa nakakapaglaba pero wala na yung sasangurin. minsan po, yung mga sweldoan pa lang po, na-advance na po. Dahil po Kailangan Kumbaga yung imbis na pag naglaba kayo ngayon, wala nang bayad kasi na-advance na. isa sobra-sobra pa yung advance. So, yun yung hirap na ninyo. Sa pag-aaral mo ate, kumusta naman? Okay lang ba? Hindi ka ba nahihirapan? nahihirapan po pag minsan. Pag papasok po kami ng gutom, wala pong almusal. Kailangan nyo talagang pumasok ng kahit wala kayong kain or almusal, gano'n? Po, pag may test po, dapat po talaga pumasok. Ay, grabe naman. Ikaw, Angel May, kumusta naman yung kahirapan o ano yung kwento, ano yung pwede mong ikwento about sa kahirapan ninyo, ano yung hirap na pinagdadaanan ninyo dito? Mahirap po pag nag-aaral na walang almusal kasi pwedeng sumakit yung tiyan. Tapos pag walang baon kasi, pwede kang mahimatay. Kaya po pag umaga, kinukuha ko na po yung perang dapat ibabayad sa akin pag Sabado dahil sa paglaba po para may makain at may pangbaon po. So, ibig sabihin na ano yung sitwasyon nyo dito talaga? Yung kahirapan ninyo? Yun yung mayakap sa inyo? Po. Bakit sa yung kinikita ba ng tatay ninyo,
ano ba, hindi ba sapat sa inyo, sa inyong pang-araw-araw, di ba sapat? Hindi pa po sapat kasi marami po kami magkakapatid. Kinukulang po yung pera na pang bili. Tapos may binabayaran pa pong utang dahil sa pag-uutang kasi doon kami kumukuha ng mga pagkain pag minsan po. Si ate, parang naiiyak si ate. Ate, parang naluluha kayo ate. Naawa po ako sa mga anak ko. Minsan nga po kahit di ko na kayang maglaba. Pipilitan na lang po at nakikita ko pa ang sitwasyon nila. Sana po may makatulong man lang po sa amin kahit pagkain man lang po. Yan lang po talaga ang problema namin dito. Bakit ka ate naiiyak ate? Hindi ba talaga kaya ate na kumbaga kumawala kayo sa hirap ng pamumuhay ninyo? Siguro po pag nakatapos na po sila, saka po kapag ginawa at may magtulong na po sa akin. Kaya ngayon po talaga walang-wala. Kasi lahat po sila nag-aaral. Yung asawa ko lang po talaga katulong sa akin. Bakit ka naiiyak Angel May? Kasi po, kahit nahihirapan na po si mama. Nagtatrabaho pa din po siya. Yung mga gusto po nila, ang ganyan po ng cellphone po, nag-aagawan po kami tatlo sa cellphone at ako kailangan ko din mag-online sila, nagbibinta. Sila po nag-aagawan, minsan may mga nire-research, tapos minsan wala pang load, di kayo na mag-research. Mag-birthday na po yan ngayong buwan. Yung Lunes po, mag-birthday na po yan, mag-70 na po yan. Sino ate? Si Divine po yung panganay ko. Si Divine? Magbe-birthday ka na ba, Divine? Gusto ko nga po siyang bilang. So, 17 years old ka na talaga. Yan si Angel May. Gusto po talaga nila magkaroon ng cellphone. Kahit kung lang po, para hindi na po sila magawan. Para makapagtutok sa pag-aaral. Tayo yun po talaga yung kailangan nila ngayon. Ano ba yung dapat mauna ate? Cellphone o pagkain? Pagkain po ang pinaka. Okay. Para sa iyo Angel May, ano yung dapat unahin? Pagkain Okay, pagkain. Hindi pa nga ako tapos, di ba? So, sinsya na kayo ha, kasi napaluha ko kayo ha. Sa iyo kasi magpapasko naman ngayon, total magbe-birthday ka pala. Ito sa harap ng camera. Magbaka sakali tayo na mayroong magbigay ng para sa birthday mo. Sa Monday pa naman ate no? Monday. December 11. Okay. Dito manawagan ka sa mga makakapanood sa inyo. Magbaka sakali tayo dito. Magbaka sakali tayo na kahit pansit man lang dyan or kahit 2 kilong karning baboy, no? Or naranasan magkaroon ng handa po. Hindi po talaga niya naranasan. 70 na po yan, pero di ba ko pa po yan nahandaan. Di pa po yan nakakaranas ng handa talaga. Kaya po, sabi ko nga, plano ko, sa pag 18 na lang, gagawa natin ng panapanag-18 ka. Pero kung talagang, gusto ko talagang handaan, kaso wala pa kami pera, wala kami magawa. Ayaw naman po niya kaming mangutang para lang ihanda niya, kasi problema naman po yun. Ikaw Angel, may kailan ang birthday mo? June 2 po. June 2. Matagal pa. Ano po ang mag-birthday sa akin ngayong December? Sige, Divine. Dito, nasa harap ka ng camera. Sana po matulungan niyo po kami kahit po pang pagkain lang po namin sa pang-araw-araw. Yung para sa birthday mo, mas inuna mo yung pang-araw-araw ninyo kaysa birthday mo. Okay lang ba sa'yo? Po, okay naman po. Kada taon lang po, hindi naman po kami naghahanda. Kaya sanay na po ako.
Anong para sa iyo kasi ikaw yung panganay, ano yung plano mo, ano yung balak mo? Pagkatapos mo ng high school, ano yung gusto mong kunin na course sa kasakali? Kunin ko po ay education. Education. Ikaw, Angel May, pag matapos ka ng high school mo, ano yung gusto mong marating sa college? Education din po. Education. Yung bahay ninyo ate, sa inyo naman to? Sarili nyo naman? Really mo. Yung asawa ko lang po gumawa niya. Asawa mong gumawa niyan. So ate, mayroon akong konting regalo sa inyo, no? At pagpasensyahan nyo to kasi ito pa lang naman yung ating kaya, no? Angel May, mayroon akong konting regalo sa inyo, ha? Divine, tama, Divine. May konting regalo ako sa inyo at pagpasensyahan nyo na to, ha? At yun, malapit na pala yung birthday mo. Sana may mga malalambot na puso, mga busilak na puso na magpaabot sa iyo ng para sa pa-birthday sa iyo, no? At huwag kang mag-alala kung ano yung makakarating sa iyo, sa inyo ay dadalhin ko yan sa inyo, no? At lalong-lalo na sa birthday mo this coming December 11. So wait lang ate, ha, may kukunin lang ako saglit. Yung mga kalingap, mga kaibigan, na bigyan natin to ng konting Ate, may bigas tayo dito, ate. At may kunting dilato tayo dito, no? Yan. Yan ate, galing kay bigay pamasko yan ni Ma'am Lisa 67 Vlog ng Canada. Salamat kayo ate. Thank you po kay Ma'am Lisa sa tulong niya po na grocery at bigas. Laking tulong na po ito para sa amin. God bless po. Merry Christmas. Ayan, Angel May, pasalamat kayo kay Ma'am Lisa. Maraming salamat po kay Ma'am Lisa. Maraming tulong na po ito sa amin. Ayan, Divine, pasalamat kayo kay Ma'am Lisa. Maraming salamat po, Ma'am Lisa. Sana po magpatuloy po kayo sa pagtulong sa ibang tao nangangailangan. God bless po at Merry Christmas. Ayan, ikaw, Angel May, ano yung pwede mong panawagan para sa inyong pamilya? Ano yung pwede mong mahiling para sa mga kapanood dito sa inyo? Go. Sana po matulungan po kami sa mga pangailangan po namin dito sa bahay. Sana po mabigyan po si ate ng panghanda pag birthday niya po. Ikaw ba pag nagbe-birthday ka, nahandaan ka nila mama mo? Wala po. Hindi po ako nandahan. Ganun. Kahit yung pansit man lang or ano na ano, hindi nahandaan sila ate. Sana po may makatulong din po para po makabili kami ng anahaw kasi po siksikan lang po kami sa may sala. Walang kwarto kasi tumutulo po pag naulan. Butas-butas Anahaw. na po kasi. So anong gagawin doon sa anahaw ate? Pag palit po, tumutulo na po. Tumutulo na talaga itong bahay ninyo. Pati po yung sahig, butas-butas na. Oo nga, mga maninipis na yung bubong niya, no? Pati po yung sahig na yun. Kung wala po yung remilyo, paano po yan? Pero hindi naman inaabot dito ate ng tubig. Hindi po. Ay, inaabot pa rin ng tubig. Pag sobrang laki po dito. Ay, ganon. Kasi mga kalingap, mga kaibigan, nasa ano pa rin sila ng dagat, no? Nasa tabi ng dagat. Kaya yung mga bahay pala rito is may silong. So, nasaan pala si kuya ate? Nasa pilar po nagtatrabaho. Okay. Nauwi lang po yung kada 2 linggo kasi mahal po yung pamasahe. Akala ko dito rin nagtatrabaho sa Pilar Bunso. po, kaya lang 250 po yung pamasahe kasi po,
Kalpi ata yun, nag-iikot pa po ng Putyaw. Papunta ng Galpi. Kaya man po, 500 po balikan. Minsan, nakaka-uwi kasi walang pera. Sweldo. Ikaw, Divine, ano yung masasabi mo kay mama mo? Nagpapasalamat po ako kay mama dahil po kahit po pagod na pagod po siya, nagtatrabaho pa rin po siya para makakain po kami Kay papa mo? kay papa. Nagpapasalamat din po ako kay papa dahil po ginagawa niya po ang lahat para may makain po kami dito. Ano yung pwede mong sabihin kay papa mo na dun sa kanya, kasi yun na sabi ni mama ninyo na malayo pala siya dito sa inyo, every 2 weeks lang kung umuwi. Ano yung masasabi mo doon kay papa mo na nasa malayo siya? Mag-ingat po sana si papa dahil po alam ko po na mahirap po ang trabaho niya doon. Marami pong mga disgrasyang pwedeng mangyari. Kaya lagi siya mag-iingat. Okay. Ikaw, Angel May, ano yung masasabi mo unang-una kay mama mo? Maraming salamat po kay mama. Dahil kahit pagod na po siya. Ginagawa niya po lahat para sa amin. At para po kay papa, maraming salamat po dahil nagtatrabaho po siya. Parang kapag-aral po kami magkakapatid. At sana po mag-ingat po siya lagi doon. Yan. Yan, Ate Bonsai. Magkano nga po pala ang sinasahod ni Kuya sa kanyang trabaho? 350 po. 1,000 po. 350 ang araw. Ano po yun, Ate? Araw-araw yung ano niya? Araw-araw, minsan po, lagaya po ngayon, hindi nga putol-putol po yung pasok. At naulan, walang pasok. Kung may ulan, walang pasok. Okay. So ngayon, Ate, ano yung masasabi mo kay Mister? Na yung bang, siyempre, makakaano si Mister na ay ganun pala yung aking asawa. At yun nga, yung mga anak ninyo ay may nasabi na. Sige, Ate. Sa asawa ko, sana lagi siyang mag-iingat at huwag niyang pababayaan ang sarili niya. Sobrang hirap po na trabaho niya kung nagko-construction. At ganyan, nauwi po siya minsan, may sakit, may pilay. Sana po, okay lang po siya palagi. At huwag siya mag-alala sa mga anak niya. At gagawin ko po ang lahat para bantayan at talagaan po ang mga anak niya. Mag-iingat lang po siya. Ayun, Ate. Maganda. So, Ate Bonsai at Angel at Divine, maraming salamat sa inyo, no, sa pagbahagi ng kwento ng inyong pamumuhay sa barangay na to. Bye-bye. So yun, mga kalingap, mga kaibigan, ayun na, pauwi na tayo at ayun, nakabigay tayo ng konting tulong sa pamilyang iyon. At maraming salamat po, Ma'am Lisa 67 Vlog, sa iyong pamasko sa mga kagaya nilang pamilya, no. At ayun, nagpapasalamat tayo lalong-lalo na Kuya Val Santos Matubang, at Edna Vlogs, Kalinga Frab. At shout out sa ating ambassador Kalinga Pusi, Maramara 77 Vlog. At shout out din sa ambassador ng Gumaka, J. Morillo Vlogs, Kalinga Plidya, at Bilyonis TV. At maraming salamat po, Kindred TV Official. Shout out din Maria Cosinera. Maraming salamat po talaga, Ma'am Lisa 67 Vlog, Lani Wonder Woman, Chonila Reyes, Tita Eman Fam Channel, Irene Pahoyo, Mil Lapitan Hong Kong. At shout out din Mama Sinya Vlogs, Dai Loves Official. Kaya ayun, hiling ko po sa lahat ng ating mga bagong subscribers, mga viewers, huwag niyo pong laging kakalimutan i-support ang inyong lingkod, Tatay Papsi Official. At huwag po natin kakalimutan laging i-share ang mga ganitong video natin at mag-like at mag-comment. Sa lahat po, maraming salamat and thank you. Bye-bye at God bless us all.